Alright, so magla-lunch kami ngayon. Magla-lunch kami, tama? Alright. So, yung lunch namin, hindi katulad ng usually ng lunch namin nung dating to go na sakyan namin. Today, yung to go na sinakyan namin is nasa business class kami. So, yung lunch namin is pang business class. So, first time kong mag-business class na lunch. So, let's go. Samahan nyo kami. Kami tatlo. Chicken tonkatsu. Ilang? Over the hill to achieve. Guided the delegates of all the dangers that may encounter along the way. We offer the success of this trip to you and we pray that by arriving to our destination in safety and comfort. Spirit. Hello, baby. Yummy. Yeah, like that. No. Ayan, may TV kami. So, ngayon, tinake out ko na yung dessert namin. So, ito yung dessert namin, no? Sa anak ko tong isa. So, ito, tikman natin yung dessert. So, kanina, review lang doon sa pagkain na kinain ko. Yung medyo mapait yung kanilang kalderetang baka. So, ano naman yung kinapait ng kalderetang baka? Yun naman yung kinakapakla ng parang walang lasa yung ano, chop suey. Pero masarap yung corn. Baby corn niya. Yung ano naman, tonkatsu, Japanese tonkatsu. Sarap siya. Napaka-tender ng chicken. Ito, no! Ngayon, titikman na natin. Medyo maingay lang mga anak ko. Titikman na natin. Pero mas maganda mag-review dito kasi nakapagsalita ako ng malakas. Kasi doon sa restaurant na hindi ako magsalita. Kasi medyo formal yung mga tao doon. Kasi nga business class nga yun eh. Yun yung Horizon Restaurant. First time kong kumain doon at talaga nagustuhan yung pagkain nila. Masasabi mo na pang restaurant siya. Pero cafe siya. Horizon Cafe.
Yung ko sa mga nakakain ko na lunch tsaka mga pagkain sa mga ordinary sa tubo na ordinary lang. Hindi siya ganun kasarap. Mas masarap pag nasa business class ka pala. Mas masarap pag sa Horizon ka. So, ito na siya guys. Titikman na natin. Ay, parang jelly. Matigas. Ayan. Natin. Na, pinapakita natin kung bakit pa tayo nagtatrabaho, bakit pa tayo, Pineapple, bakit tayo, papaya, saka jelly. Parang ganun lang siya. Okay naman siya guys. important little ones in your family. Parang, Ayan. Gusto niya rin daw mag-mukbang. Gusto niya rin daw mag-taste test. Ayan. Manggit na. Manggit. Aba. Hi guys. Ayan. Oh, di ba bongga? May TV. Alright. So maglalak tayo kasi gagawa tayo ng review. Alright. So, alam niyo guys, malungkot ako ngayon. Kasi, nasa punto ako ng life ko na nag-decision ako. Alam niyo ba guys, maraming miracle ang nangyari sa akin today. Unang-una, nung sumakaya kami ng tricycle. Siyempre, short kasi ako, yung pera ko tamang-tama lang talaga sa amin. Pero, grabe yung milagro na nangyari sa akin. Nagdasal lang ako guys. Nagabayan ako ni God sa journey namin. So, nung sumakay kami ng tricycle, occupied ako ng 2 tricycle kasi nga uwi kami probinsya. So, ako yung mga anak ko, tsaka yung gamit na dala namin. So, 2 tricycle. Yung ibang tricycle, ayaw pa rin ako pasakay kasi yung singin nila sa akin is 200 each. So, 400 dalawa. So, parang sabi ko, grabe naman kayo, kuya. Parang ganun ba? Ayaw nilang pumayag. Mga mukhang pera talaga. Shoutout sa mga tricycle driver dyan sa Malitlit, Santa Rosa, Laguna. Pero merong itong isang guardian angel na ito na tricycle driver na nagsabi na, sige, sakay ka na 100 lang. Tapos nagyaya pa siya ng isa na tricycle driver na mukhang mabait din. Tapos, nung kinuha nila yung mga gamit ko, syempre medyo marami yun. Nung hinatid na nila kami doon sa sakayan ng bus. Milagro guys, hindi siya humingi ng pambayad. Kahit dinagdagan ko na beta, ginawa ko ng 120. Ayaw niya tanggapin. Sabi niya, bili mo na ng pagkain niya ng mga anak mo. Tapos yung isang driver na lang itong sabi niya, tahati na lang tayo dito. So parang, sabi ko, wow, parang may milagro nangyari. Tapos parang mga guardian angel siguro yung katawang tao na parang tinulungan ako. Kung sa pagsakay ko ng bus, wala namang problema, 100 yung pamasahe, 100 din yung bayad sa bagahe. Tapos sinulungan pa ako nung driver ba yun o conductor yun na ibaba yung mga gamit. Tapos sumakay ulit kami ng taxi. Milagro ulit guys. Kasi sangin niya sa akin nung una 500. Tapos sinawaran ko na 350. Sabi ko kasi wala na ako pera kuya. Pambili ko pa ng insurance dito. Tapos yung ano pa namin, terminal fee pa namin. So baka ma-short ako. So pumayag sa 350. Tapos sangin natin niya kami guys. Alam mo ba? 200 na yung kinuha niya sa pera ko. Binalik na yung 150. So parang milagro na naman. Kaya naisip ko, siguro talagang dininig na ni God, ni one true living God, ni God of Israel, yung panalangin ko sa in the name of Jesus Christ. Talagang sabi ko, grabe yung nangyari sa akin ngayon. Tapos, nandoon naman kami, di ba, wala nga akong natirang pera. So, hindi ako kumuha ng porter. Kasi sasakay kami ng bako. Dahil wala akong pera, wala akong porter. My gosh, guys, may isang babae doon. Tinulungan ako, nakaragaling yung mga bagahe ko. Tapos, humingi pa siya ng tulong doon sa guardian na humingi ng tulong. Natulungan ako kasi marami akong magay. Tapos may dalawa akong maliliit na anak na kasama. Grabe, yung babae yun guys. Parang din siyang guardian angel na pinadala ni God of Israel for me. Grabe, tinulungan niya akong buhatin yung mga gamit ko. Tinulungan pa niya akong pakiusapan. Yung nasa tubo na tulungan ako sa pamasahe ko. Wala akong pambayad sa porter. Grabe. Tapos, hindi pa dyan natatapos, guys. Siyempre, naiinisip ko,
wala kami pera ng anak ko, paano kami uuwi, paano kami sasakay ulit sa pag-uwi namin. Alam niyo ba, may nakita ako isang daan. Actually, hindi ko siya nakita. Nakita ko, parang may dumaan na lalaki na mabilis naglalakad. Tapos may nahulog na pera. Tapos hindi ko na pinansin. Hindi ko na siya masyadong tinignan eh. Pero nakita ko yung isang daan na nahulog. Tapos, may kinuha ko yung pera. Tapos, simula, parang wala may nakakita. Parang ako lang makakita ng pera na yun. Imposible naman na may mahulog sa harapan dito sa maraming tao. Hindi nila makikita. Kahit ako lang yung makakita. Diba? 100 pesos. Ipasan para bang parang binigay sa akin ni God sa pamamagitan ng kung sino man yun. Another guardian angel. Tapos ulit na naman. Ano pa ba? So, nandito na kami. Laking gulat ko na naman. Nag-expect ako na yung accommodation namin is mega value. Alam nyo na yung tulad ng dati. Alam nyo na sa mga vlog ko sa YouTube, nakita nyo naman yung itsura ng sinasakayan namin sa Tugo. Nagulat ako, yung aming accommodation napalitan ng business class. Ito na nga yung solo namin itong kwarto. Parang private. May pa-TV pa. May pa-aircon pa. May pa-sarili. Diba? Yung binayaran ko more than 1K. Tapos, naging business class. Ang business class talaga, guys, kung tutusin ko kunin mo, more than 3K yun. Pero yung nabayaran ko 1K. Parang pinalitan yung kumuha ako ng insurance fee nito. Diba? Pag-alis ka na, kuha ka ng insurance fee. Napalitan yung ordinary na accommodation. Napalitan. Ang business na accommodation. Yung lunch pa namin, pang resto, pang cafe. Makikita niyo yung mamaya ko lang ng itsura ng lunch. So, talagang sobrang naiyak lang ako. Kasi nangingi ako. Nangingi kasi ako ng sign kay God kung tama ba yung decision ko. So, para ito yung sign niya na tama yung decision ko. Tapos yung pangalan pa ng sinakyan namin na bako. Akala ko sa interview. Pag-umaligaya. So, parang sinasabi niya na kapag sumakay ako dito, magiging maligaya na. May family problem kasi ako. So, okay naman kasi buo yung pamilya. Kaso may konting problema lang. Katulad na may halong bisyo, may halong pangingaalam, may halong panghuhusga. Kung wala yun, kung solo lang ang pamilya. Tapos kami lang. Tapos walang halong bisyo. Siguro magiging masaya yung magiging kumpleto. Ayoko naman talaga ng broken family sa mga anak ko eh. Gusto kong buo yung pamilya namin. Kaso, pinipilit mo gusto yung maging maayos. Yung mga nangyayari na hindi mo gusto. Yung nangyayari. Yung ayaw mo pero nangyayari. Simple lang naman yung gusto ko. Kompletong pamilya. Saka niling ko na lang sa Diyos. Gano'n na yan. Alam ko naman kami nagiging ganyan. Sana naman yung tamang mayon na mabuo kami. Wala na sanang bisyo. Kami lang talaga na wala nang makikialam. Kami pamilya lang. Kaya yun lang naman ang gusto ko. Mabuo yung pamilya ko. Salamat ang mga anak ko. At ang tatay nila. Yun ang naman yun. Wala na akong hinihingi. Yun lang. Wala yun lang naman yung ligayang bili ng pera eh. Yun lang naman. Napakasimple yung mga
Luto na. Ta. Miss ko akong susi. 134. Business class 134. Ito po. Ikaw. Babe, the quick mart is everywhere. We also discovered two passengers from Denver with our life jacket during that emergency situation. Klaro na. Init na ikaw. Init sa init. Ano lang nga kayo init na... Ay, nakabikulit. Oh. Natuto. To provide the vessel with the decor. Naman to. Yun na. Ano sa pipi na? Alright! So, ito naman, fruit salad naman yung titikman natin ngayon. Ito yung fruit salad nila. Para siyang fruit cocktail na parang cream and contents. Sige.
sauce ng ano. Itch and odor down there? Baka sa soup Yan, yan. lagyan ng sauce ng Choose sa. DH Care Natural Protection. My That's 100% all. natural guava leaf extract. So, malapit na kami sa aming destination. Okay, so bago kami tuloy ang bumaba, ituturo muna kami. Kuting tour lang dito sa aming munting business class accommodation. So, ito hindi ko talaga binayaran, guys. Kumbaga, blessings lang ito ni God sa akin. Ayun nga, unexpected nga na yung kaya palang madinig yung ating dasal tapos instantly ibibigay ka agad. Pwede palang ganun. Meron tayong mga answered prayer na kailangang maghintay pa ng ilang buwan, araw, linggo, buwan, taon, centennial, mga ganun, millennial, bago matupad. Ito talaga yung masasabi ko. Ito talagang patunay ng answered prayer instantly. Parang noodles, instant agad. Yung hiniling mo tapos binigay agad sa hinig. Tapos pinadalaan ako ng maraming guardian angels. So, ayun na naman. Mula doon sa tricycle driver, mula doon sa taxi driver, mula doon sa mga tumutulong dito sa sakyan namin sa Tugo, mula doon sa nahulog na pera na nakita ko, mula dito sa akomodasyon namin na pinalitan ng Magara, lahat blessings. So, pangalan pa ng Marco, maligaya. So, sana maging maligaya na. So, ito, munting tour lang. Ito. Dalawa po yung ilaw niyan. Yung isa ganyan. Yung isa buong ilaw. Ito. Pero yung inilaw ko konti lang. Malamig kasi dito kasi may aircon. Tapos meron pa parang malaking, walang electric fan, pero parang may yan. Nakikita nyo ba yan? Aircon din yan. Aircon yan. Pag hinawakan nyo yan sa taas niyan, malamig yan. Tapos ito TV. Alam nyo, in fairness, may signal yung TV kahit nagbibiyahe, kahit nasa gitna ng dagat. Tapos eto guys, sige. Ayan, meron kaming sarili naming lababo. Ayan, tapos may salamin. Ayan. Ayan. Ayan nga, may TV. Tapos meron din kaming sarili naming saksakan. Makakapag-charge kami ng cellphone. Tapos ayan, double deck kami. Ayan. Ay! Ayan yung anak ko. Sarap ng tulog niyan, guys. Simula nung natulog niyan kagabi, hindi yan nagising-gising. Hindi katulad nung nasa, pa kami sa pier. Oo, sa pier pa kami doon sa Manila. Hindi siya masyadong nakatulog. Ito din. Dito, tuloy-tuloy yung tulog. Ayun. So, sana magtuloy-tuloy na yung tulog. Normal na yung tulog nung namin. Maaga natutulog. Tapos, tama-tama lang maaga pagising. Matagal ko na hinahanap yung tahimik na pagtulog. Tahimik. Yan, makaka-uwi na kami sa bahay. Yung bahay kasi namin tahimik talaga doon. Maaga natutulog. Tahimik. So, meron talagang peace of mind. First time sa makikita nila mama. Ang cute. Makita na cute. Ang cute. Okay, thank you for watching. Goodbye, we're calling the attention of our guest support, Miss Oyas Angeles. Miss Harold Please like this video and don't forget to subscribe to my YouTube channel for more. Sana naging informative ito. By the way, yung accommodation naman is business class. So, kung mag-ano man kayo, kung gusto niyo ng privacy, business class yung kunin. Business class or yung isa pa is, ano ba yun? Business class kasi to hindi ko alam kung ano yung sa iba. Yun, so, gusto niyo ng privacy, gusto niyo sariling lababo, yan, TV, may free kayo makapag-charge, pwede kayo mag-charge, saan kayo. Business class, yun nga lang, siguro ito yung pinakamahal. Pero ako sa akin, blessings ito. So, thank you for watching and see you again naman next one.